Dahil sa nangyari ay na-expelled sila ng master, kaya nagpasalamat na lang si Ed sa mga naituro nito. Nais ng asawa nito na pumasyal pa rin sila kahit di na sila estudyante ni Izumi. Ngunit nagbalik kaagad si Ed kaya binato siya ng kutsilyo nito. Saka sinabing kailangan nilang makahanap ng clue para maibalik ang kanilang katawan. Naisip ni Ed na baka mas maraming nakita si Al dahil kinuha ang buong katawan nito pero walang maalala si Al. Pero naisip ng dalawa na baka matakot si Al pag naalala ito. Gayunpaman ay may ipapakilala daw si Izumi na makakatulong. Subalit di nila alam na may nagmamasid sa bintana. Isang malaking kawalan daw kay Commanding Officer Grumman na malilipat na si Roy sa Central. At nagpatuloy sila sa paglalaro hanggang sa ma-checkmate siya ni Roy sa unang pagkakataon. Kinausap ng Colonel ang 5 sa isasama niyang tauhan sa Central. Samantala si Scar ay nagpapalakas nang dumating ang kanyang master. Giit ng master na ang pagpatay ni Scar sa mga state alchemist ay magbubunga lang ng mas malaking kaguluhan. Saka dumating ang mga bounty hunter dahil isinumbong pala sila ni Mr. Yoki na walang utang na loob sa mga Ishbalan. Pero ginagawa lang daw ito ni Mr. Yoki para makabawi sa Elric Brothers. Ngunit nang subukang hawakan si Scar ay naputol ang kamay ni Kalbo. Sumuntok ang isa pero nahuli ito ni Scar at tuluyang pinatay. Kaya nagmakaawa si Mr. Yoki pero di naman ito pinatay. Habang nagwawalis ay may nagtapon ng papel kay Al. Kaya nagtungo siya dahil sinabi sa papel na alam nito ang sikreto niya. Saka nagsimulang umatake si Al para pilitin silang sabihin ang kanilang nalalaman pero nakapasok ang babae sa armor niya. Tapos pinabagsak siya ng isa pang kasamahan saka dumating ang leader ng mga Chimera na si Greed. Di naniniwala si Al kaya sinabi ni Greed na ang army ang gumawa nito sa mga tauhan, pero siya ay isang homunculus. Ayaw maniwala ni Al kaya pinatay siya ng kasama, pero muling nabuhay na siyang kakayahan ng isang homunculus. Dagdag pa nitong ninanais niya ang lahat ng yaman sa mundo dahil isa siyang greedy. Kaya nais din malaman ni Greed ang sikreto ni Al na isang kaluluwa sa isang armor. Nakita ni Ed si Bido kaya binugbog ito at dinala sa kanila. Agad na sinabi ni Al na isang homunculus si Greed, at nais ni Greed na magpaturo kung paano mag-transmute ng kaluluwa kapalit ng kaalaman kung paano gumawa ng homunculus. Dagdag pa ni Greed na mas maganda nga ang kalagayan ngayon ni Al dahil isa siyang immortal. Ikinagalit ito ni Ed kaya di siya pumayag sa alok ni Greed. Kaya umatake ng espada si Dolcetto ngunit sinipa lang siya ni Ed. Saka gumawa ng sandata at inatake niya si Greed pero napakagaling nito kaya gumagamit na rin siya ng alchemy hanggang sa mapinsala si Greed pero muntik na rin siya nito. Kaagad na gumaling ang sugat ni Greed kaya mas mainam na pumayag na lang daw si Ed. Pero ayaw talaga ng bida kaya binalot ni Greed ng armor ang katawan. Nainis si Izumi dahil nawawala ang magkapatid. Saka nalaman nilang nagtungo sila Ed sa Devil's Nest. Bagsak na si Ed pero bumangon siya muli at sinuntok ang homunculus kaso di nakatang mukha niya at binalibag. Saka kinwelyuhan pero gumamit ng alchemy para makatakas at sinuntok ang kalaban ng spikes kaya natanggal ang armor. Pero mas lalo lang nagalit si Greed ngunit di na niya matamaan ang bida saka gumamit ng alchemy at natusok ang villain. At sa muli nitong pagsugod ay sinikmuraan siya ng bida at siniko kaya nawasak na naman ang armor nito. Dumating bigla si Izumi at binalibag kay Ed ang isang tauhan ni Greed. Bigla nitong dinakat si Greed at sinipan na tumalsik sa pader. Saka nagpakilala itong isang normal na housewife. Pagdating ni Roy sa Central ay pinag-uusapan siya ng mga tao. At nais niya sanang makausap ang Führer pero nagtungo daw ito sa South para mag-inspection. Kinabahan ang mga Chimera nang maamoy si Bradley. Tatakas na daw si Greed nang magsuka si Izumi. Saka dumating ang mga militar habang si Al ay lumalaban sa nasa loob ng kanyang armor. Dumating na si Greed pero sa kasamaang palad ay nakita sila ng Führer. At sa kabila ng katandaan ay nahiwa nito agad ang kamay ng homunculus. Saka di siya nito tinigilan ng espada kaya walang magawa si Greed sa president. Nagkaharap din sila Roa at Major Armstrong. Saka nagpa siya si Roa na makipagsuntukan kaya pinalabas ang nakakatakot niyang Chimera powers. Mabuti na lang ay nakailag si Armstrong kaya nasikmuraan at nasuntok sa muka si Roa na nagawa pang ngumiti. Pinaulanan ng bala ng militar ang iba pang Chimera. At nasakal ni Roa si Armstrong at nginudngod sa pader pero nakatakas at nakipag-ambagan ng pagmumukha. Saka dumating ang mga kasama at pinagbabaril si Roa pero napatay ni Dolcetto ang mga ito at hiniwa ang pipe para magkaroon ng usok upang makatakas sila. Di matamaan ni Greed ang Führer kaya natusok siya sa leeg. Saka pinakita ni Bradley na isa rin pala siyang homunculus. Kalaunan ay dumating si
si Greed pero bagsak na ito dahil hindi siya tinigilan patayin ng Führer. Dumating na rin sila Roa at Dolcetto, at pinakawalan nila si Al para tumakas ito kasama si Martel saka sumugod sila ngunit napatay agad ni Bradley si Dolcetto. At agad din itong sinunod si Roa, kaya nagalit si Greed dahil sa ginawa sa mga bata niya at nagpatuloy sa pakikipagbardagulan sa pinakamalakas na tao sa militar pero natusok na naman siya ni Bradley. Tapos lumapit ito kay Al at kinontrol siya ni Martel para sakalin ito. Pero dahil dito ay tinusok siya sa loob ng armor kaya nagregla ito at natalsikan ang blood seal ni Al kaya naman nakarating siya sa lugar na sinasabi ni Ed. Nang magising ay kaharap niya na ang kuya at puno siya ng dugo kaya nalulungkot dahil di niya nailigtas si Martel. Saka tinanong sila ni Bradley kung kilala nila si Greed at kung may nakuha silang impormasyon. Kaya nakadepende daw sa sagot ni Ed kung papatayin siya nito kaya kinabahan ang lahat. Pero nagbibiro na naman ang Führer. Pagkatapos ay tinanong ng Führer kung nais maging state alchemist ni Izumi pero tumanggi ito kaya magbabalik na lang daw ang Führer. Kalaunan ay sinabi ni Ed na alam niyang may kinalaman din si Greed sa Philosopher's Stone. Kaya sinabi ni Armstrong na mag-iingat siya dahil baka matulad siya kay Hughes. At pag-alis ni Armstrong ay nagtaka ang magkapatid kung ba't ang Führer pa mismo ang nagtungo upang patayin sila Greed na parang may itinatago ito. Sa secret base ay sinabi ni Bradley na maaari nilang gawing alay ang Elric brothers pati na si Izumi. Saka nabihag nila si Greed na dati nilang kasamahan. Kinamusta sila ni Greed at sinabing wala pa ring nagbago sa kanila sa loob ng 100 taon. Tinukso ni Greed si Envy kaya uminit ang ulo nito pero pinigilan silang mag-away ng kanilang ama. Saka tinanong kung kakampi pa sa kanila si Greed pero tumanggi ito kaya binuksan ang mainit na lava at inilubog ang kawawang Greed subalit isinumpa pa sila nito. At kalaunan ay naging isang tiyaan na ininom ng ama. Pagsapit ng gabi ay namiss daw ng anak na si Selim si Bradley. Giit ni Selim na idol daw niya si Edward Elric kaya magiging state alchemist din siya upang makatulong sa kanyang ama. Nagkaroon ng pagsabog dahil sa Silver Alchemist at muli itong umatake pero nasa lag ni Scar. Kaya gumawa siya ng blade at inihagis pero nakailag at muntik na siyang tamaan ng ishbalan kaya gumawa siya ng espada at umikot-ikot na sumugod pero nang magsabayan sila ay napinsala siya ni Scar. Kaya nawasak din ang paa nito at nahulog sa ilog. At sa ilalim ay tuluyan na siyang tinapos ng alchemist killer. Pagbalik ni Scar ay nandoon na si Mei Chang na iniligtas daw ni Mr. Yorkie. Tapos gumamit ito ng alchemy para maisara ang sugat ni Scar. Tumawid daw mag-isa sa disyerto si Mei ngunit kasama daw niya ang panda. Nakita nito ang tato ni Scar at sinabing may kinalaman daw ito sa Eastern Alchemy. Giit ni Scar na nanggaling ito sa kanyang kapatid. Magbabalik na daw sila sa Central kaya nais sumama ni Mei upang malaman kung paano magiging immortal. Saka excited din siyang makita si Edward Elric. Isang gabi ay biglang nagalit ang aso ni Hawkeye saka sumugod si Barry pero pinagbabaril siya nito. Saka pinakita na wala siyang katawan pero di ito natakot. Nabihag nila si Barry at tinanong ito kaya nalaman nilang ang mga scientist ay ginamit din mismong alay ng militar upang makagawa ng Philosopher's Stone. Tinanong din ni Roy kung si Barry ang pumatay kay Hughes pero malabong siya ang salarin dahil hindi nahiwa si Hughes. Nakita ng magkapatid si Winry ngunit nagalit ito dahil nasira ang automail kaya duguan niyang ginawa si Ed. Giit nitong nagtrabaho na daw ng maayos si Pani niya kaya kailangan din nilang mag-improve. Saka nilagyan muna ng benda ang automail dahil wala pa daw pyesa. Nakita ni Al ang isang lalaki kaya pinakain nila ito bago pa mamatay. Nalaman nilang mula ito sa Shing kaya tumawid pa siya ng disyerto para makita lang ang Xerxes ruins. Giit pa ni Ling na ang alchemy o alchemy sa kanyang bayan ay ginagamit sa medikal. Giit ni Ed na dito ay sandata lang ang alchemy lalo na at patuloy ang digmaan sa borders ng bansa nilang Amestris. Curious ang magkapatid sa alchemy, pero nalaman nila na hindi pala ito isang alchemist. Ngunit interesado daw si Ling sa Philosopher's Stone kaya umalis si Ed pero tinutukan sila ng mga tauhan nito dahil nais daw ni Ling na maging immortal. Lumaban si Ed sa alagad nito pero siya ang tinamaan at pati si Al ay napabagsak ng matanda. Pero lumaban pa rin sila na nakita ni Pani niya ang pagsabog. Nagpadula at gumawa ng sandata si Ed na pananglaban niya ngunit magaling talaga ang katunggali kaya naputol ito saka pinagsusuntok siya. At kalaunan ay nahuli siya nito kaya inihagis ang ninja. Nagtatanong pa si Ed ngunit tinusok nito ang kanyang mata pero tinamaan niya ngunit nasipa rin siya. Nagtungo si Pani niya kay Al. Nalaman ni Ed na umiinit ang ulo ng kalaban pag tinutokso niya si Ling kaya nababasa niya na ang kilos nito. Kaya nasikmuraan niya na ang ninja at tinanggal ang maskara nito na isa palang babae. Saka natusok ang automail at magkasabay na nagpasabog sila Pani niya at ang ninja. Sumugod si Al at nahuli ng alchemy ang matanda. Tutulungan
naman sana ng dalaga si Ed pero isa lang itong bitag kaya nahuli siya. Dumating si Ling at sinabing magtrabaho na lang sila sa kanya. Saka nagagalit ang mga tao dahil winasak nila ang kanilang bayan tapos tumakas pa si Ling. At nakatakas din ang mga tauhan nito. Nakakapag-instant cast na rin daw ng alchemy si Al kaya naisip niyang nalagpasan na siya nito. Hinanap nila si Ling at binatukan. Pero nalaman pa nilang isa palang prinsipe si Ling kaya natawa sila dahil muntik na itong mamatay sa gutom. Kaya biglang naghagis ng kanay si Lan Fan. Giit ni Ling na napakaraming clan sa bansa nila at ang anak na babae ng mga clan leader ay inaasawa ng emperor kaya ngayon ay meron itong 24 sons at 19 daughter. Kaya pinag-aagawan daw ang trono ngayong masama na ang kalusugan ng emperor. Kaya para makasipsip sa ama ay nais niyang ialay ang pagiging immortal. Dumating si Winry at nakita ang nawasak na automail kaya bagbog na naman ang bida. Saka nagkasundo sila na magtungo muna sa Central upang magpasalamat kay Lieutenant Colonel Hughes kaya nais sumama ni Ling. Samantala naglalakbay si Scar kasama si Mr. Yuki. Nakarating na rin sila sa Central pero nawawala si Ling kaya hinanap ng dalawang tauhan. Samantala nasa itaas na pala ito na tinitignan ng Central dahil masama ang kutob niya. Nagdala si Jin ng mga pagkain kay Folman na nagbabantay kay Barry. Naiinip na si Folman pero wala siyang magawa dahil utos ito ng Colonel. Saka nagka-girlfriend na daw si Jin. Nanghihina na naman si Ling sa gutom. Pero dahil wala siyang passport ay hinuli ito. Umalis na si Winry upang magtungo sa bahay nila Hughes. Ang magkapatid naman ay nagtungo na sa central office. Isang babae ang pinipigilang pumasok ni Sheska sa library. Dahil pala nasa loob si Colonel Mustang na nakatulog habang nagre-research. Ngunit pag-alis ay nakita ito ni Captain Fokker, kaya naisip ng dalawa na tungkol sa pagkamatay ni Hughes ang ginagawang research nito. Subalit nakasalubong nito ang tunay na Captain Fokker kaya nagpalit siya ng anyo, at nagtaka si Sheska dahil kakaalis pa lang nito. Naisip nila Colonel Roy at Major Armstrong na baka sisihin ng Elric Brothers ang sarili kapag nalaman nilang wala na si Hughes dahil sa nalaman nito tungkol sa Philosopher's Stone. Pagdating ng dalawa ay nakita nila agad ang Colonel. Giit ni Ed na nais nilang makita si Lieutenant Hughes pero di masabi ni Roy ang totoo kaya sinabi na lang na nag-retire na ito at umalis ng bansa kasama ang pamilya. Naisip ni Al na sabihan si Winry pero nakasalubong nila si Maria Ross kaya nalaman nila ang masakit na katotohanan. Mabilis na tumakbo si Ed at inisip na kasalanan niya ito kaya nanghina siya. Pagdating ni Winry ay niyakap siya ni Alicia dahil inakala nitong tatay niya ang dumating. Nagtungo rin ang magkapatid at nakitang malungkot si Winry dahil sa balita. Saka sinabi ni Ed ang katotohanan kung ba't pinatay ang asawa ni Miss Gracia kaya humingi ng tawad si Ed. Pero natural na daw sa kanyang asawa ang tumulong kaya hindi sila sinisisi nito. Ngunit paglabas nila ay narinig na umiiyak si Miss Gracia. Mabigat ang pakiramdam ng tatlo sa nangyari kaya nagkulong ng kwarto si Winry. Nang magtungo si Ed kay Winry ay niyaya siya nito sa loob at sinabing nais daw sana niyang matikman ni Hughes ang iluluto niya sanang apple pie. Sinabi ni Envy kay Lust ang ginagawang research ni Mustang saka nag-transform na ito. Tinawag ng isang officer si Maria Ross at kinuha ang baril nito dahil sa kanya isinisi ang pagkamatay ni Hughes. Kaya pinagutos ni Roy na imbestigahan ito. Samantala nagtungo na sa kasintahan si Jean pero si Lust pala ito na nagpapanggap. Nagpatuloy ang pambibintang kay Second Lieutenant Maria Ross sa pagkamatay ni Lieutenant Colonel Hughes. Hindi pinayagan na makapasok si Armstrong nang dumating si Sergeant Brush. Dahil sa impormasyon nito ay nalaman ni Armstrong na si Maria Ross ang ididiin nilang pumatay kay Hughes. Di pa rin mapalagay ang isip nila Edward. At natatakot daw si Winry dahil mapanganib pala ang tinatahak na landas ng magkapatid kaya natatakot siyang maiwang mag-isa. Dumating na rin ang hinihintay ni Folman na dyaryo. Saka agad itong tumawag kay Colonel Roy dahil pinalabas ng army na si Maria Ross ang sospek sa pagkamatay ni Hughes. Nabalitaan din ng magkapatid ang tungkol sa balitang ito kaya agad silang kumilos. Si Ling Yao naman ay kinulong din ng army. Nang magkaroon ng kaguluhan dahil meron daw intruder. Pinagbabaril ng mga ito si Barry hanggang sa matanggal ang ulo nito kaya natakot sila at inubos ng killer na naiinis dahil di niya pwedeng patayin ang mga ito. Tinawag siya ni Ling at nakiusap na iligtas nito na ginawa nga ni Barry. Saka tinalo ang mga bantay at nagtungo si Barry kay Maria Ross para iligtas ito. Nabalitaan ito ng superior kaya
ipinagutos na bantayan ang buong syudad. Samantala nakahanda na sa labas si Roy. At sa pagtakas ay nakita nila ang Elric brothers kaya inatake sila ni Barry at tumakas na si Ross. Subalit nakasalubong nito si Colonel Roy at pinasabog ang dalaga saka tumakbo sila Barry at Ling. Nakita ni Edward na bangkay na lang si Maria Ross kaya nag-away sila ng Colonel. Pero pinigilan din siya ni Al saka umalis ang Colonel na sinabing wag na silang makikialam. Subalit nang makausap ni Roy ang officer in charge ay pinaghihinalaan din siya nito. Dumating si Dr. Knox na nagsagawa ng autopsy kay Maria Ross kaya nakumpirma nilang ito nga ang nasunog na bangkay. Subalit nalalaman ni Armstrong na may iba pang nangyayari na hindi nila alam. Kaya pinagbakasyon muna siya ng Colonel para makapag-isip. Binalita ni Envy kay Lust ang ginawa ng Colonel. Samantala nag-file din ng leave sa trabaho si Hawkeye at kinalabog ang pinto. Nagagalit si Folman kung ba't umalis kagabi si Barry dahil siya ang pagagalitan ng Colonel. At sa labas ay nagluluto si Ling kaya nakarating ang mga tauhan dahil sa usok nito. Nagtataka at naiinis ang mga kasama ni Roy sa office dahil palagi na lang itong nang chichik sa telepono. Pag-uwi ni Ed ay sinuntok siya ni Armstrong. At dahil nasira daw ang automail niya ay nais niyang umuwi muna sa Resemble si Ed. Dahil si Colonel pala ang nag-utos nito upang walang sagabal sa kanyang mga plano. Nakakuha na naman ng impormasyon si Envy kung sino ang kumuha kay Maria Ross. Dahil dito ay gagamitin nila ang katawan ni Barry para hanapin ang kaluluwa nito. Nakarating na sa Resemble sila Ed at nag-aabang doon si Second Lieutenant Breda. Nagtataka sila Al sa nangyari dahil nandoon naman si Winry para mag-ayos ng automail. Kaya dumating si Ling para magpaliwanag. Tumawid sila sa disyerto sa utos ng Colonel patungo sa Xerxes Ruins. At sa sobrang init ay nagbabad kaagad si Ed pagkadating nila. Saka nag-imbestiga sila sa lugar dahil nakapagtatakang isang gabi lang na winasak ang Xerxes dahil napaka-advance nito. Kalaunan ay nakita nila si Maria Ross kaya tuwang-tuwa si Major Armstrong. Sa nakaraan ay inutusan pala ni Roy si Barry na magwala sa Central. Saka pinabili niya si Breda ng mga sangkap sa human transmutation upang gawing decoy na bangkay ni Ross. At ginamit ni Roy ang decoy at sinunog ito para hindi na makilala saka tinago ang dalaga sa basurahan kung saan may lihim na lagusan at naghihintay doon si Jean para tumakas sila. At si Fo daw na tauhan ni Ling ang nagdala dito kay Ross. Dahil sa mga nangyari ay naisip nila na nasa loob ng militar ang kanilang kalaban. Tinatanong pa rin ni Ling kung paano naging immortal si Al. Samantala bago umalis ay pinapasabi ni Ross ang labis na pasasalamat sa Colonel. Saka nagtungo na ito sa Shing kasama si Mr. Fu. Biglang pumasok ang isang halimaw na muntik ng mabaril ni Folman. Pero ayaw itong ipapatay ni Barry saka pumasok ang isang lalaki na pinagbabaril ito. Ngunit nakilala ni Folman si Jean kaya nagalit ito sa kanya. Sumugod ito kay Barry at natanggal ang kanyang kamay saka pinagbabaril ito ni Jean. Saka hinabol nila ito sa labas ngunit nagjam ang baril ni Jean. Mabuti ay binaril ito ng sniper sa kamay kaya nakaligtas sila dahil nagbabantay si Hawkeye. Dahil palabas lang pala nila Roy na nagbakasyon ng mga tauhan para makakilos sila. Nakilala ni Barry na ito ang kanyang katawan na nilagyan ng hayop at nagtungo ito dahil hinahanap ang kanyang kaluluwa. Nakita ni Ed ang transmutation circle sa Xerxes na katulad ng nasa Research Lab 5. Saka inatake siya ng isang lalaki na pinabagsak agad ng bida. At lumabas ang mga kasamahan nitong Ishbalan. Nakiusap ang pinuno nito na tulungan silang mabawi ang kanilang lupain. Saka dumating ang Elder kaya pinakawalan na ni Ed ang lalaki. Giit ng mga Ishbala na may mababait pa rin na Amestrian dahil iniligtas sila noon ng Amestrian doctors. Nalaman ni Ed na ang tinutukoy nila ay ang mga Rockbell na magulang ni Winry pero pinatay din daw ng isang Ishbalan ang mga ito na ikinagalit ni Ed. Nais ni Barry na hiwain ang kanyang katawan dahil nabubulok na ito pero ayaw siyang payagan ni Jean. Subalit dumating sa likod ni Hawkeye si Gluttony kaya binaril ito. Pero kalaunan ay muling bumangon. Kinabahan si Roy nang marinig ang sunod-sunod na baril ni Hawkeye. Sinakal ng homunculus ang dalaga at kakainin na siya nito ngunit iniligtas siya ng alagang aso kaya inihagis siya. At pinagbabaril ng dalawa ang halimaw hanggang sa mahulog ito pero naubusan sila ng bala kaya pinatalsik ito ni Roy ng alchemy. Pero nagalit pa si Hawkeye dahil nagtungo doon ang Colonel. Sumakay si Jean sa kotse ni Roy saka dumating si Al na nais sumama. Tapos hinabol nila ang katawan ni Barry. At nalaman nila mula kay Al na isang homunculus ang nakaharap sa tore. Samantala muli na namang nabuhay si Gluttony. Nagtungo sila sa Laboratory 3 kung saan nanggaling ang katawan ni Barry. Saka nagwala si Barry sa loob ng lab
kaya nagpanggap na lang sila Colonel Roy na reinforcement. Hinanap nila ito sa ilang abandonadong silid at doon ay nakita ni Jean si Lust na kanyang kasintahan. Binaril ito ni Roy pero walang kwenta ang bala, kaya nalaman ni Jean na niloloko lang pala siya nito. Saka pinakita ang Philosopher's Stone sa kanyang katawan. Inatake sila nito at hiniwa ang tubo para di magamit ni Roy ang kanyang apoy kaya tumakbo sila habang pinaghihiwa nito. Saka naisip ng Colonel na i-transform ang tubig sa hydrogen at oxygen tapos hinagis ang lighter para sumabog si Lust na narinig nila Al. Akala nila ay patay na ito pero biglang natusok si Jean saka muling nabuo si Lust. Binaril ito ni Roy at kinuha ang Philosopher's Stone. Ngunit muli itong nabuhay mula sa bato kaya natusok din siya. Sa kasamaang palad ay dumating pa si King Bradley. Saka napabagsak na si Roy at iniwan sila ni Lust. Nahuli na rin nila Barry ang kanyang napakabahong katawan. Saka dumating doon si Lust na sinugod ni Barry pero winasak siya nito. Pinagbabaril ito ni Hawkeye para ipaghiganti si Hughes. Pero walang epekto ang baril at naglabas si Al ng sandata na pinutol lang din ng homunculus saka siya tinusok nito. Tutusukan din sana si Hawkeye na iniligtas ni Al. Nang madistract si Lust ay gumawa si Al ng wall at sinunog ito ni Colonel Roy. Saka paulit-ulit siya nitong sinunog ng napakalakas na apoy gamit ang flame alchemy. At aatake pa sana ito pero tuluyan na siyang namatay dahil sa lakas ng apoy ni Colonel Roy Mustang na nawalan na rin ng lakas. At di nila alam na nakita sila ng Führer. Pagdating ni Al ay nag-alala si Winry sa kanyang kalagayan. Giit ni Al na ayos lang siya pero nahulog naman ang kanyang kamay. Nakasurvive pa rin ang kaluluwa ni Barry dahil hindi nawasak ang blood seal nito. Subalit ang katawan niya mismo ang nagbura sa blood seal kaya namatay silang pareho. Samantala nakita ni Ed ang kanyang ama na nasa puntod ng ina.